So, ayun pala guys, may kwento lang ako sa inyo. So, for today's video, wait lang, wala akong kuhan pala. Ako lang sa inyo guys, habang tayo nagtitiklop ng maraming tiklukin. So, I'm using my filter kaya ganyan-ganyan yung aking video. Kasi yung mata, so kailangan yung mata ko pala naging ganyan. Guys, kung paano ko siya sisimulan yung aking kwento. So, ito na lang guys, di ba nagbakasyon ako and may mga some videos ako na in-upload dito na ako ay nag-vacation. So guys, hindi talaga ako masyadong nag-enjoy sa vacation ko kasi we have so may English tayo ngayon kasi syempre may mga foreigners na nanonood na hindi inaasahan, 'di ba? So maganda sana kung may subtitle tong aking pagsasalita, 'di ba? Para hindi na ako mahirapan. So ayun na nga, we have some serious problem about my mom because uh, she suffer active cervical tumor. Oo, kasi yun yung na-diagnose sa kanya and yun yung findings sa CT scan niya. And then, kaya din pala ako umuwi kasi parang ako yung nag-start na ma-open yung problem na yun. So, hindi ko rin alam kung sinisisi ba ako na kung hindi dahil sa akin na bakit. Parang yung bang pinapunish ka ba ng mga, hindi ko alam, na di sana hindi na lang yung nalaman, ganyan. Pero sa akin kasi is baka magawan pa ng paraan kasi nga yung cervical tumor na yun is aggressive tumor and yung mother ko kasi may mom she had before years siguro ano na when I was 9 years old or 5 or something na nagkaroon na siya ng history ng about ano naman sa tumor naman sa likod naman, so may tahi na talaga siya sa likod. So and then hindi kasi siya nakapag-update ba every year na dapat nag-update siya about sa kanyang history na magpa-pap smear siya kasi baka possible na umulit siya. So noon yun isa UST ano pa siya inoperahan and ang sponsor nun is yung mga titahin ko from abroad or so that time kasi so ano kami we have suffering a financial problem because ano maliliit pa kami noon and walang kakayahan na ipagamot yung nanay ko. So buti na lang na nag-sponsor yung tita namin na kapatid ng tatay ko and doon na ano na naoperahan siya sa tumor sa likod. So bago yun pala is bawal na siyang manganak. So di ba pang siyam ako and then may pang 10. Yung pang 10 is naoperahan na siya noon. So dapat pala nag-update siya. So kasi bata pa kami, hindi namin alam, akala namin na basta nanay siya. Yung bang alam mo yun, yung wala siyang pangangailangan kasi mas kailangan namin siya or parang nasa isip na niya mas kailangan siya ng mga anak niya that time. So we have, di ba, some issue na broken family kami. So basta doon nag-start yun and then nung umuwi nga ako ng vacation, balik na tayo sa ating vacation, doon ko siya pina-ultrasound and then naano ko kasi na sobrang tigas ng tiyan niya. So parang hindi naman siya halata and wala siyang iniinda pero alam mo yun, yung parang ramdam mo yung pinagdadaanan niya na talagang ewan ko ba bakit hinihingal. Pina-ultrasound ko siya sa mga 2 days before 2 days na ako na nag-i-stay doon na pina-ultrasound ko siya and then yun nga na-diagnose siya na meron siyang bukol and then hindi alam nung nag-ultrasound kung saan siya nagkukos kaya bumalik kami sa doktor niya kay Doc Manuel na nabukol po siya kasi si Doc Manuel din naman yung nagpa ano na ipa-ultrasound bago bumalik kami ulit doon para i-request naman ng CT scan. So si CT scan nga ang dami ding issue niyan and then yung ate ko din napaaway diyan because of schedule ng CT scan, so ang daming mga error and saka mga ano ba hindi matuloy-tuloy, so umabot siya ng 1 month pero sabi ni Doc Manuel kasi urgent yun na maoperahan agad kasi sobrang laki na ng tumor niya. And then bumalik ako dito is May 9 or 10, hindi pa rin siya nasi-CT scan. So sabi ko nga dapat intayin ko na siya kasi matagal pala yun kasi nga libre nga, diba? So nilakad sa malasakit, ang dami pa mga process bago nga CT scan si nanay. So si nanay kasi hindi mo siya ano na mahina siya na iniinda niya yung kanyang nararamdaman. Hindi siya ganoon, napaka-strong niya talaga kaya parang humahanga ako sa kanya deep inside na paano kung ako yun nasa kalagayan ng nanay ko. So parang mas pinipili ko na rin ng parang sarili na lang din lahat kahit na masakit siya. So ganun. So emotional. So akala kasi ng mga kapatid ko basta tahimik lang ako, ganyan wala akong pero hindi nila alam na weak ako pagdating sa ganun. Kumbaga, imbis na ipakita ko sa kanilang weak ako, mas sinasarili ko na lang siya. So, dito nga, nakwento ko nga sa inyo, dito na lang sa YouTube ko, ikukwento yung journey ng nanay ko. So, after ng CT scan, so, lumawas agad sila dito, tapos dito sila ako pinatuloy sa bahay, para sabi ko masikaso ko makapagpahinga din ng maayos, ganyan. So, sa mga 2 days siguro sila dito bago pumunta ng PGH. So, nilakad naman yun sa PGH, saka lahat ng lab test niya inulit-ulit para may record yung ospital. So ganun kasi yung process, kailangan pa ng blue card, white card, and marami pang mga kailangan. Tapos meron pa sila kailangan pa niya ng doktor sa OB o doktor sa cardio, doktor sa ano pa kasi kumbaga. Tapos nagkaroon siya ng doktor in general kasi kailangan niya kasi nga high risk siya na possible na mag-stop yung puso niya pa habang inooperahan siya, posibleng magkaroon siya ng
ano yung mga komplikasyon ba na hindi inaasahan na habang inooperahan yung nanay mo, ganyan, na magkakaroon siya ng ganong issue or ganong situation habang inooperahan siya. So, natigil yung aking pagtitigil. So, isa din yun sa iniisip ko guys na what if, ganyan, pero yung, so ano, yung parang nire-ready ko din syempre yung sarili ko na what if, ganyan, para lang ba may option ka na makapag-adjust ka kaagad, makapag-moving forward ka kaagad, kasi kapag sineryoso mo yun, so ikaw naman yung, kumbaga pag inisip mo ng inisip, baka ikaw naman yung magkasakit, di ba? Yung mga ganong ano, kaya parang inaano ko siya na, kino-convince ko din yung sarili ko na kalmahan ko lang, ganun, kasi hindi rin naman ako yung, basta ganun kasi, ako kasi lumaki talaga ako na, parang, sinasabi ko naman na hindi ko ramdam yung pagmamahal ng magulang ko, pero natatandaan ko yung effort na ginawa ng magulang ko para sa amin. Hindi ko lang alam kung bakit ganun yung naging feelings ko. Pero ngayon, noon, pero nung nanay na ako, mas na-appreciate ko siya. Sabi nga, kapag hindi ka magiging nanay, hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na ginawa ng magulang mo, ng nanay mo sa'yo noon. Kaya dapat pala, maging nanay ka muna. So, malaki talagang ambag sa akin yung nanay ko. Sa lahat ng bagay na ginagawa ko sa araw-araw, ang pagiging nanay is hindi talaga biro. At tingnan nyo na lang yung pagkakaroon niya ng cervical tumor na hindi niya alam na tumor na yun, nabukol na yun, na sobrang laki na, halos natatakpan na yung buong organs niya sa loob ng tiyan niya, kasi aggressive na siya, madali siyang lumaki kasi nga, mabilis siyang lumaki kasi nga, bawal siya sa stress, bawal siya laging galit, kailangan ano lang, positive lang araw-araw, masustansya yung kinakain mo, kailangan productivity ka araw-araw, ganyan, dapat ganun yung situation niya. Kaso nga, diba, nung nalaman niya na may bukol na siya, so parang, siyempre, alam ko sa sarili ko, nanay din ako, alam ko din na yung pakiramdam ng nanay ko na kahit natutulog siya, nag-iisip din siya, kasi may what if din siya. So, yun, kung ano man yung mangyari, sabi ko nga, pinag-usap ko nga, kahit na, Lord, ibigay mo na sa amin yung pag-successful ng operation ng nanay namin, ganun, wala man kaming yaman o pera o anuman, basta yung nanay lang namin makasurvive sa operation, okay na kami. So ayun nga, syempre kapag ganyang may problem kayo about family, so papasok pa rin yung financial, diba? Financial support, ganyan. Mas importante yung financial support, diba? So hindi kami na-bless na 10 kami na meron kaming yaman, may source of income, kaya namang mag-survive sa araw-araw, pero yung pera is sapat lang. So yun nga, hindi ko naman siya, ano ba, yung parang hihingin sa inyo, so okay na sa amin yung prayers, ganyan, na sana mag-survive yung nanay namin. Kasi ano na din siya, critical age na rin kasi siya, kumbaga, tinapat naman kami ng doktor na critical age na nga siya, hindi siya basta-basta operahan lang, kasi edad na 69 na siya and 70 na sana siya. So birthday niya November, sana maging successful and mag-birthday pa siya kasama kami sa 70th birthday niya. So hopefully sana successful yung operation. And sabi nga ni Bekla Ed's vlog or ni Me Time, kapit lang, ganyan, magdasal lang tayo. So nagtutulungan naman kami magkakapatid. So syempre may mga hindi inaasahang mga mindset na ganito. So kasama na talaga siya sa araw-araw na, 'di ba? Pero yun nga, ang hiling ko lang is, so pag magulang na yung nakasalalay, syempre magulang ka na rin, sana naiisip na natin na ano yun, yung deserve niya ng kalinga naman ng anak. So tapos na siya dun sa journey na kalinga ng nanay, so anak naman. So ako kasi hindi ako yung showy na anak yung sa words, yung showy, ako showy ako sa kilos, yan, sa galaw, hindi ako malambing kasi hindi ko din naman naranasang lambingin. Kasi ganun ako hindi ko alam. Pero makikita mo sa kilos ko kung paano kita itrato, kung paano kita i-treat, paano kita alagaan, ganyan. Kung gaano ako mag-effort. Ganun yung aking pagmamahal sa isang magulang. So hindi lang siya bastang word na sinabing mahal kita, ganyan. O mga ganun, hindi kasi ako ganun. Hindi ko alam kung bakit. Kahit sa mga bata, hindi ako malambing as in.